Isang mapagpalang araw na naman po mga kadahon. Ang topic po natin ngayon ay tungkol naman sa potassium. Gaano nga ba ito kahalaga sa ating katawan? Malaki nga ba ang naitutulong nito sa ating katawan? At ayon nga po sa ating mga eksperto, isa sa pinakamahalagang mineral sa ating katawan ay ang potassium. Ngunit ayon po sa kanila, masama po ito kapag sobra ang potassium na pumapasok sa ating katawan, ngunit masama din po kapag kulang ang potassium na pumapasok sa ating katawan. Dahil pwede nating ikamatay ito, dahil ayon po sa ating mga eksperto, ang potassium ang nagpapanatili ng paggana ng maayos ng ating mga kalamnan, ng ating mga nerves at ng ating puso. Ito ay mahalaga para magkaroon tayo ng malusog na digestive system at malusog na buto. At ang potassium din ang tumutulong para magkaroon tayo ng maayos na panunaw at maayos na pag-ihi. At ayon sa ating mga eksperto, ang potassium may isang electrolytes na tumutulong na mag-balance sa dami ng tubig na pumapasok sa ating katawan. At ang potassium din po ang tumutulong para magkaroon tayo ng maayos na sirkulasyon ng ating dugo para maiwasan ang pagkakaroon ng sakit sa dugo or pagkakaroon ng high blood. At ayon po sa ating mga eksperto, kailangan normal ang potassium level sa bloodstream. Ayon din sa Mayo Clinic, kapag mababa ang potassium level natin na umaabot ng 3.6 millimoles per liter, ay meron tayong low potassium or hypokalemia. Ngunit ayon sa ating mga eksperto, hindi na tayo dapat umabot sa 2.5 millimoles dahil masasabing life-threatening na ito, at lalong hindi po pwedeng umabot sa 5.2 millimoles dahil ito po ay matatawag ng high potassium or hyperkalemia. At ayon din po sa ating mga eksperto, mga dahilan kaya nawawala ang potassium sa ating katawan or bakit bumababa ang potassium sa ating katawan. Ayon sa ating mga eksperto, ang labis na pagpapawis ay nakakabawas ng potassium o nagre-release ng potassium sa ating katawan. Dahil ito po ay sumasama sa pawis. At ang taong dumadanas din ng diarrhea or pagtatai, sa pabalik-balik nilang pagdudumi ay sumasama din ang potassium sa kanilang pagdudumi, kaya nababawasan ang potassium. At ang mga taong madalas magsuka or nagsusuka ay isa rin sa rason na nakakabawas ng potassium sa ating katawan. At yung mga taong may mga sakit sa kidney, isa rin yun sa rason kaya bumababa ang ating potassium, dahil sa tuwing sila ay ihi, kusa na lumalabas yung potassium sa katawan. Isa rin sa rason, ayon sa ating mga eksperto, kaya lumalabas ang potassium sa ating katawan ay yung mga taong mahilig mag-exercise. Sa tuwing nag-exercise sila, nagpapawis sila ng sobra, dahil doon lumalabas ang potassium sa katawan nila. At yung mga tao din na umiinom ng anti-colon cancer or naglilinis ng colon cancer, isa rin po yun sa rason kaya bumababa ang ating potassium. At yung mga tao din po na umiinom ng mga pampapayat, isa rin po yan sa rason. At yung umiinom ng pampaihi o pampadumi, yun po yung isa rin sa mga rason bakit bumababa ang ating potassium. Mga sintomas ng kakulangan ng potassium ng isang tao. Unang-una, yung sobrang pagkapagod. Kung nararamdaman po natin yung sobrang parang pagod na pagod tayo, pero kahit hindi naman tayo nagtatrabaho or
wala ka namang ginagawa pero parang pagod na pagod yung katawan natin. Parang hindi mo kayang gumalaw, hindi mo kayang gumawa ng isang trabaho dahil feeling mo pagod na pagod ka. Isa po yan sa rason na ang ating potassium ay mababa. Sunod mga kadahon, yung mga taong nakakaranas ng muscle cramps, yung namumulikat yung mga paa, yung binti nila madalas mamulikat. Isa po yan sa rason, ayon sa ating mga eksperto, na bumababa ang potassium sa katawan ng isang tao. At sunod naman mga kadahon, yung taong nakakaranas ng madalas sumasakit yung katawan or yung mga buto sa ating katawan. Isa po yan sa rason, ayon sa ating mga eksperto, na ang kanyang potassium ay bumababa. At ayun din po sa ating mga eksperto mga kadahon, isa rin sa rason bakit bumababa ang ating potassium ay yung dahil sa madalas na pagdiarrhea ng isang tao. Dahil sa kakadumi nila, lumalabas ang tubig sa ating katawan na may kasama ng potassium. Tayon din po sa ating mga eksperto, yung mga taong umiinom ng diuretic supplement ay isa rin sa rason ng pagpapababa ng potassium sa ating katawan, dahil doon iihi sila ng iihi at sumasama na po ang potassium sa kanilang pag-ihi. At yung tao din po na irregular ang heartbeat ng kanilang puso ay isa rin po yung sa rason kaya bumababa ang potassium sa kanilang. At ayun po sa ating mga eksperto, ang potassium ay mahalagang sa ating mga puso dahil ito po ang nagsasaayos o nagre-regulate ng sirkulasyon ng ating mga puso o inaayos niya ang tibok ng ating mga puso. Dahil kung kulang po sa potassium ang ating katawan, ang ating puso ay magkakaroon ng irregular na tibok ng puso na pwedeng umauwi sa arrhythmia. Ito ay isang tanda ng malubhang kondisyon ng sakit sa puso. Ang pagdaloy ng potassium sa mga cells ng puso ay nakakatulong para maging maayos ang sirkulasyon ng ating mga puso. Maaring magbago ang daloy nito kapag bumaba ang potassium sa ating katawan. At ayon din po sa ating mga eksperto, kapag bumaba ang potassium sa ating katawan ay pwede pong maapektuhan ng insulin sa ating katawan na magiging rason para tumaas ang ating blood sugar. At ayon sa ating mga eksperto, pag bumaba na ang potassium sa ating katawan, bumaba ito sa 2.2, ito ay tinatawag ng hypokalemia. Ito yung nakaranas ka ng sobrang pagkapagod, pananakit ng mga kasukasuan o ng binti o pinupulikat ka, tumataas ang inyong dugo, at maging ang mga buntis ay hindi rin po ligtas sa pagbaba ng potassium. At nakakatakot po na bumaba ang ating potassium dahil pwede pong magkomplikasyon ito ayon sa ating mga eksperto ng iba pang mga karamdaman na maaring ikasira ng ating mga organ. At ayon din po sa ating mga eksperto, ang senyales din po na ikaw ay meron ng hypokalemia pag bumaba ang inyong potassium. Ito ay makakaranas ka ng pagdumi na may kasamang dugo. At parang isa rin sa mararanasan mo yung parang matagal ka makapag-isip o matagal kang makarelate sa pinag-uusapan. Bumabagal yung sirkulasyon ng ating mga utak, yung ating mga brain cells sa ating mga utak. Dahil ang pagkakaroon ng maayos na insulin sa ating katawan ay nakakatulong para
maghatid ng signal sa ating mga utak. Isa siya sa tumutulong para mabilis natin makatch yung mga bagay na nangyari sa ating paligid o mga bagay na ginagawa natin. Mabilis tayo nakakapag-isip kapag maayos ang potassium na dumadaloy sa ating katawan. Ito po ay ayon sa ating mga eksperto. At isa rin po sa rason bakit bumababa ang potassium sa katawan ng isang tao dahil kung siya ay madalas uminom ng alak at kulang din siya sa folic acid. At ayon po sa ating mga eksperto, kung meron pong hypokalemia, na ibig sabihin ay masyadong mababa ang ating potassium sa ating katawan. Meron din pong hyperkalemia. Ito naman po yung sobrang taas ang potassium sa ating katawan. Tumataas ito o sobra sa 5.2 or 5.7 yung potassium sa kanyang katawan. Siya po ay makakaranas ng heart palpitation o yung kakaiba ang tibok ng kanyang puso o sobra-sobra ang pagtibok ng kanyang puso. Nakakaranas din po siya ng yung nangangalambre yung mga kamay at parang namamanhid, nananakit ang mga kamay. Isa rin po yun sa maaring maranasan ng isang taong mayroon hyperkalemia. Nakakaranas din po siya ng pagsusuka, madalas na pagsusuka, madalas na pagsakit ng dibdib, madalas na pagdiarrhea, at yung sintomas ng arrhythmia. Ito yung sobra ng lala na pagkakaroon ng komplikasyon sa ating mga puso at yung magkakaroon ka ng abdominal pain, nananakit ng inyong sikmura at nananakit na rin ng inyong tiyan. Po sa ating mga eksperto, kung nakakaranas po kayo ng ganon, huwag po mahiya o matakot na pumunta sa ating mga doktor para ma-examine po ang inyong dugo at makuha pa kayo ng iba pang mga blood test para mabigyan kayo ng tamang gamot at tamang dapat gagawin paano labanan ang pagbaba or pagtaas ng potassium sa inyong katawan. At ayon sa ating mga eksperto, meron din pong mga pagkain na nakakapagpataas ng potassium sa ating katawan. Yung avocado, banana, potatoes, spinach, beans, citrus, at isda. At ayon po sa ating mga eksperto, meron din pong mga pagkain na nakakapagpababa ng potassium kung sobrang taas ng inyong potassium. Yan, kagaya ng talong, cauliflower, carrots, mais, yung red pepper, pineapple, watermelon, at marami pa pong iba. Ayan lamang po mga kadahon. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Don't forget subscribe Herb7 channel, like, comment, and share. Happy watching and God bless us. Ingat po kayo. Bye.